So dahil parami ng parami ang alaga kong manok ay patuloy po akong nag-iisip at gumagawa ng mga alternatibong patuka para sa kanila, no? Nang sa ganun ay hindi naman po ako malunod sa presyo ng feeds dahil alam naman po natin ang presyo ng commercial feeds sa ngayon ay napakamahal. So dahil ko konti na yung ginawa kong alternatibong patuka nila last time ay naisipan ko ulit gumawa, no? So pagkagaling ko po ng palengke ay nakakuha ulit ako ng sapal ng nyog. Ayan po yung isang buong sako na yan, no? Sapal lang po yan ng nyog, no? Sa iba po natin binibilhan, libre lang yan, no? Pero dito sa amin dahil natutunan na at marami rin kumukuha ng mga magbababoy ay tutunan po ng mga may-ari na ibenta, no? So ang benta po nila niyan ay 100 per sako, no? Yan po ay 20 kilos. So yung ratio po ng sapal ng nyog dyan ay tinatansya ko na lang, no? Then after po nyan ay kailangan ko muna siyang linisan, tanggalan po ng kung ano-ano man yung mga kalat-kalat like mga plastic or kung ano na naandyan na pwedeng makakontamina doon sa sapal ng nyog, no? So maganda po kukunin nyo rin yung bagong kayod po, no? Wag po kayong kukuha nung sira na, no? So kung mapapansin nyo ay naganda po ako ng tubig at molasses, no? Bali yung molasses po ay kakanawin natin or hahaluin sa tubig na siyang gagamitin po natin pang-mix dyan sa sapal ng nyog dahil ang sapal po ng nyog na yan ay bigang-piga na po yan, no? So meaning to yung tulo na yan. Kung ipapakain po natin yan sa ating alaga ng ganyan ay hindi rin po nila yan magugustuhan. So after ko pong makanawa ang molasses sa tubig ay sinimulan ko na po siyang idilig or ilagay sa sapal ng nyog nang sa ganun ay magkaroon po siya ng lasa, no? And pagkatapos po niyan ay lalagyan ko naman siya ng darak at saka po natin siya paghahalu-haluin, no? Or imimix. Habang minimix nyo po siya ay dyan nyo po matatansya yung water content ng mixture nyo kung tama na, no? So ang basehan ko po dito ay at least 50% na yung pagkabasa niya, no? Sa ganun ay hindi naman po ganun sama na pag kinain sila ng ating mga alaga manok ay sila po ay mabubulunan dahil sa tuyo po ang ating substrate, no? Kasi pagka ganyan po na at sobrang tuyo ay hindi na rin po nila nagugustuhan lalo't wala ng lasa. Pagkatapos nyo po niya at na-sure nyo na nabalansi na maging ang lasa at kabasa ng inyo pong ginawa ay maganda na po kayo ng malinis na paglalagyan, no? Sa part ko po na naganda ako ng malinis na drum, no? Yan, so sa part po yan ready na, no? Yung drum po ay ang magiging imbakan natin ng ating ginawang alternatibong patuka po, no? So kung hindi nyo man po siya magamit ng ilang araw na patuloy, ang kagandahan po dyan ay diretso po yan na mape-permit, no? So mas gustong gusto po yun ng ating mga alagang manok, no? And maganda po yun kung hahaluan nyo rin sila ng asola or madre de agua bago nyo ipapakain sa ating mga alaga, no? Gustong gusto po nila yan at subuko na po yan. After po nun ay uulitin nyo lang ang proseso hanggang sa maubos nyo po yung nakuha nyong sapal ng nyog at handa na, no? Pwede nyo na siyang magamit agad or pwede nyo siyang for keep para pong ma-ferment, no? Nasa inyo na po yun, no? Yan, napupuno na. Yung ating sako ay kalahating sako pa ang laman, no? So imagine, ang laking tipid. After po nyo, napuno ko na ang drum, no? So wala na po akong paglalagyan kundi ang dalawang timba na yan, no? So napagpasyan ko na yung isang timba ay tatakluban ko na lang at yung isa ay papakain ko na po agad, no? Sa aking mga alaga, no? Para masubukan na rin at mapakita po sa inyo kung talaga bang magugustuhan nila, no? So check po natin later, no? So makikita nyo naman po, no, hindi sila naglunudan, no? Ibig sabihin andun sila at may kakagulot sa akin binigay sa kanila, no? So after po nun ay ready na, no, ang aking drum na punong-puno ng ang sapal ng nyog na ginawa po natin alternatibong patuka, no? So itatabi ko lang po siya dyan sa part na yan na hindi siya naiinitan na nabibigat masyado, no? So kung
may mga available po sa lugar nyo na ganito at makukuha nyo na naman ng libre, ay pwede nyo rin po itong subukan para sa inyong mga alaga, no? Malaking tulong po ito para sa atin, lalo na sa mga small backyard farming na maliit lang ang kapital, no? At nagtitipid po na tulad ko, no? And nawa po ay nakatulong ang video na to sa inyo, no? And maraming salamat po sa palagi nanonood ng aking mga videos, no? Thank you so much and God bless po.